Bumili ng cellphone online pero bakit pato na nung natanggap niya? Laking gulat ng isang magulang na nag-order ng cellphone online. Ang matanggap niya ay mga bato. Pakete at kahon para sa cellphone. Pero ang laman, mga bato. Andito yung cellphone. Ba't parang wala yung cellphone? Bato! Meron din, bato! At bakit sobrang dami ng scam online dito sa Pilipinas? Sunod-sunod na raw kasi mga reklamong natatanggap nila mula sa mga nabibiktima ng mga bogus sellers sa internet. Madalas daw na reklamo ay ang mga hindi dumating na in-order mula sa nakausap na seller sa Facebook. Cellphone pero kahit dumating o tingnan nyo. How can we prevent this? I might have a solution sa ganitong klaseng talamak na problema sa e-commerce dito sa Pilipinas. Add to cart. Hilig mo din bang bumili ng kung ano-ano online? Needs, wants, o madalas, luho. For sure makaka-relate ka kasi lahat kayang-kaya ng bilhin. Just one click and voila! Nasa harap na mismo ng bahay mo. That's the power of technology and innovation nowadays, especially on how it provides convenience. However, sa pag-increase ng ways on how to shop online, nag-i-increase din ang iba't ibang problema na kinakaharap ng both sellers and buyers, such as late deliveries, super high fees, and scams. Bubuksan ang package, subalit laking gulat niya, imbes na cellphone, bato ang laman ng kahon. Isang example na dito ay si Arthur Bailon, na isang estudyante na gusto lang namang bumili ng laptop. Panggamit niya lang sana sa school. Bumili siya sa halagang 24,000 pesos sa isang e-commerce app thinking na safe ito. Pero dumating, Pagbukas ng kahon, bato, ang laman. masakit pa rito ay hindi lang si Arthur ang nakaka-experience ng scam na ganitong klase. Kung hindi, libo-libo nating mga kababayan dito sa Pilipinas. Libo-libo na ang nabibiktima ng mga scammers. At karamihan sa mga kasong ito nangyayari online. Kahit na alam na nating na-scam na tayo, hinahayaan na lang ng mga tao kasi wala ding direct way of punishing people na gumagawa nito. Now, if you're curious kung paano nakakapang-scam pa rin ang mga tao gamit ang e-commerce app dito sa Pilipinas, let's dig into it. Now, first issue, bakit maraming scammer? Hindi mahigpit ang verification ng mga online sellers. Sa sobrang daming gustong magbenta online, hindi kayang i-manage ng mga giant e-commerce app ang pag-thoroughly verify ng mga online sellers dito na gustong magbenta sa application nila. Although they have a process of verifying it, pero sobrang luwag ng security systems nila to a point na maraming nakakalusot na mga bogus sellers. Kaya kung may na-scam ang sellers na ito, gagawa lang siya agad ng ibang account. Second issue, may sistema kasi ngayon na pagdi-deliver ng parcel na bayad muna bago bukas. Wherein, tsaka mo lang malalaman na na-scam ka na kung binayaran mo na ang parcel bago mo pa ito mabuksan. Third issue, the reason kung bakit merong second issue, bayad muna bago bukas, kasi madami din namang mga bogus buyers. The problem kasi sa current system, kasi ang mga buyers ay di din gaanong nagve-verify. Their only way of verifying the buyers is through their mobile numbers, in which we all know na sobrang dali magpalit. So marami ding namimihasang mga bogus buyers. Bibili, tapos hindi naman babayaran. But what if there is someone who can find a solution to these issues? Doon ko nakilala si Mark. At this time, hindi siya tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Because he created a solution building an app that would solve the online scamming issues. But before all of that, sino nga ba siya? At paano niya naisip na gawin ang app na ito? Now, first of all, gusto kitang bigyan ng context kay Mark. Siya ay tubong Caloocan City. At an early age, namulat agad siya kung gaano kahirap ng buhay. Nakatapos naman siya ng high school, pero dahil kapos sa buhay, hindi na nagkaroon ng opportunity na tumuloy pa sa college. Kaya naman napilitan siya na magtrabaho at magbanat na ng buto para makatulong sa pamilya gaya ng karamihan sa atin. Ilan sa mga trabahong naranasan ni Mark ay mamasukan bilang isang crew sa iba't ibang fast food chains. Bukod dito, alam nyo ba, naranasan niya ding maging isang takatakboy kung saan nagbebenta siya ng mga candy at yosi sa sidewalk. Nahihiya man pero wala siyang choice dahil walang mangyayari sa kanya kung hindi siya didiskarte.
Ginalingan lang niya sa lahat ng bagay na ginagawa niya. At para kay Mark, kahit salat siya sa buhay, natuto siyang dumiskarte dahil na rin sa kanyang role model, which is ang kanyang ina. Hanggang sa nagkaasawa, nagkaanak at nagkaroon ng sariling pamilya. Baon ni Mark ang lahat ng karanasan na natutunan niya. Noon pa man, gustong-gusto niya na daw pasukin ang mundo ng pagninegosyo. But the problem is, he always fails every time nag-a-attempt siya. Fast forward during the early years of pandemic. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Around 2019, dito niya pinush ang una niyang business, which is called the iMove Courier Service. You won't believe it dahil nakuha niya lang ang idea na ito from his wife na nag-o-online selling. Na-assess niya ang problema such as delayed in deliveries, kakulangan sa couriers, fees, and etc. Kaya naman na po siya na i-establish na talaga ito. And you know what? It went so well na nakakapag-deliver na sila all over Philippines, even in abroad sa loob lang ng ilang araw. However, as a courier service, salo ni Mark ang iba pang existing concerns, both sides ng sellers at buyers. And those problems inspired Mark to create a solution. Fast forward this year, they're planning to launch his new business venture called iShop, the sister company of iMove. Basically, it is an online selling platform na perfect for e-commerce. But the question is, what makes it unique and different from the existing apps and platforms? And kay Mark, it has 5 unique selling proposition. Number 1, iShop implements a security system para masiguro na legit ang mga sellers. Hinihingan talaga nila ito ng mga business documents to verify if it's really a legitimate business with legitimate products. Number 2, iShop avoids scammers. Hindi lang mga sellers ang bini-verify dahil pati tayong mga buyers ay kasama na din na i-verify. Well, we all know na may mga umu-order ng madami at sandamakmak pero hindi naman nire-receive. Yes, ikaw isa ka din sa ganon, I'm sure. Tigil mo na yan kasi ang burden na pupunta din sa mga sellers. Number 3, iShop allows their buyers to open their parcel first bago ito bayaran. Well, nasanay kasi tayo na bayad muna bago bukas. iShop is built different. I'm built different. Dito, they prioritize the consumers, especially kung nagmamatch ba yung in-order nila online sa natanggap nila. Kaya naman, isa ito sa pinaka-unique feature at policy na kanilang ina-apply. Number 4, iShop has a 0% commission rate. Unlike sa iba, malaki ang papya sa mga sellers. Dito, meron lang 4% for service fee. And lastly, number 5, iShop has a premium delivery in Metro Manila area wherein i-deliver nila same day kapag in-order mo yung item. O diba, hassle-free, makukuha mo na agad. Now, para kay Mark, hindi niya goal na sapawan ang mga existing online selling platforms. It's only just to give people other options. Yung options na sasagot at magbibigay solutions sa mga nai-encounter ng karamihan na problema regarding shopping online. Bukod dito, he is proud na all Pinoy ang gumagawa at nagtatrabaho sa likod ng business niyang ito. Para kay Mark, tuwing nagtatayo umano siya ng negosyo, ay lagi niyang iniisip na kaya itong gawing worldwide. 5 to 10 years from now, he manifests and visualize iShop to be the next Amazon. Kasama na rito ang kanyang ultimate purpose, which is to help people as much as he can. Dahil naniniwala siya that the more you bless others, the more na ibe-bless ka rin ng mundo in return. Nagbigay din siya ng advice sa mga kapwa niya business-minded, sa mga bumabalak pa lang na magtayo ng negosyo. Sabi niya, sa totoo lang, isa lang ang masasabi ko pagdating sa business. Kailangan sigurado ka. Kapag negosyante ka na, kung ano yung nararamdaman mo nung empleyado ka pa, siguro mga 10 times mo siyang mararamdaman. Yung pressure, lahat yan, ikaw may dala. Pero yun lang yung umpisa. Once na magtuloy-tuloy ka, doon mo na mararamdaman yung excitement. Ngayon, they're set to launch iShop on December of 2023 at Ayala Malls 30th, a very promising and proud Pinoy e-commerce and online selling platform. iShop is now available for download in Google Play and App Store. You can go ahead and download it now. Real talk. Hindi maiaalis sa isang tao ang takot na magtiwala ulit, lalo na kung ilang beses na itong nasisira. And I guess you've experienced it as well. Panigurado dahil hindi mo pa rin makalimutan ang disappointment nang makita mo ang bagay na hinihintay mong dumating ay malayo pala sa ini-expect mong makuha. This story isn't about just giving solutions, but by giving people what they deserve in the first place. Peace of mind.
Yung kapayapaan na hindi lang para sa consumers, but to those who are sellers who will put up their business on e-commerce as well. Remember that the trust between a seller and the consumer is a two-way street. Both deserve a peace of mind in their transactions, and it is built with consistency. One thing is for sure, iShop isn't the end, but just the beginning. You make me believe.